Bistado nasa 17 million pesos na halaga ng cocaine na ipinuslit gamit ang mga librong pambata. Arestado rin ang isang guro na nagbebenta raw ng droga sa kanya mismong bahay. Live mula sa Quezon City, may report si Cesar Apolinario. Cesar. Joseph, isang biyahero na magbabakasyon sa ibang bansa at isa namang guro, ang dalawa lamang yan sa mga naaresto ng mga otoridad ng dahil sa droga. Sa harap ng maraming otoridad, binuksan ang maleta ni Maria Clara Bedico sa Pasay City. Pero karamihan sa laman ng kanyang maleta, mga children's book na nangkilatisin. May mga nakaipit palang cocaine, nagkakahalaga ng 17 million pesos ang mahigit 3 kilong cocaine na nadiskubre sa front at back cover ng librong pambata. Sa follow-up operation, nahuli ang dalawang iba pa na mga handler ng sinasabing bagong diskubring drug courier group. Sa impormasyon ng NBI, galing sa West African Drug Syndicate ang mga droga. Maingat itong ipinalaman sa mga libro para palabasing bahagi ito ng cover ng children's book. May connecting flight pa Thailand si Bedico bago tumulak papuntang Brazil nang ma-intercept ng NBI. Fortunately, na-offload. Nasa airport na yung tao, yung courier, at na-offload siya. Ibig sabihin, hindi siya nakasakay ng flight niya. So from there, sinubaybayan natin kung saan siya pupunta. Nakita mismo natin na talagang positive nga na yung mga alleged cocaine ay nakaipit doon sa mga children's book. Paliwanag ng suspect, ang sabi lang ng kanyang recruiter na nakilala lang daw sa internet, mga diamante ang kanyang ihahatid patungong Thailand at Brazil. Nung una po, nagtanong ako sa kanila. Siyempre, hindi man maiwasan po. Sabi niya, hindi daw po. Jewelry lang daw po talaga ang laman nung maleta. Kaya nag-uo ako. Sige, sabi ko magta-travel ako kasi wala naman pa akong trabaho eh. Pero base sa text message na na-recover ng NBI, inalok ang Pilipinang courier na taga Cebu na lumunok ng droga mula Brazil papunta sa iba pang bansa sa Asia, kapalit ng 150,000 pesos. Inaalam na ng NBI ang iba pang mga bumiyahing courier na miyembro ng sindikato. Huwag po kayong basta kakagat sa advertisement sa Facebook na nag-recruit ng mga kababayan natin na magdadala ng mga jewelries from abroad papunta sa Pilipinas. Malamang po hindi po totoo yun. Kasi ang modus niyan, ito na, bisto na natin. Sa ngayon, makikipag-ugnayan raw ang NBI sa kanilang foreign counterparts para matukoy ang iba pang mga kasama sa sindikato. Sa Barangay Kulod sa Quezon City, timbog ang high school teacher na si Reynaldo Ugto. Ikinasa ang operasyon matapos siyang pumayag na mag-abot ng droga sa bahay niya. Ring ng cellphone ang naging hudyat ng pulisya para huliin si Ugto. Several complaints na yung nare-receive natin dito sa bahay nitong teacher na to. At ibang tao na dumadalaw dito sa kanya, find out natin na talagang itong area na to ay ginagamit na batakan at yung mismong teacher mismo ang nagtuturok ng droga. Nabuking din ang dalawang lalaking nakasiksik sa sulok ng bahay, kaya inaresto rin. Nakilalang sina Joshua Palileo, 19 anyos, at Eugene Clemente, 26 anyos, mga dating estudyante ni Ugto. Yung mga validation namin na kinandak sa kanya, positive nga na may mga estudyante, mga kumukuha sa kanya, at dun mismo sa lugar niya. Bukod sa buy-bus money, may nakuha ring 8 plastic ng shabu, 3 bukas sa plastic at foil na may traces pa ng shabu. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng 3 suspect na umaming sangkot sila sa droga. Personal problem lang po. Ano kailangan pera, gano'n? Hindi naman po. Ba't ka na sangkot dito? Sir, may kaya lang po. Na? Na gumamit. Na-influensyahan na ng iba. Na-influensyahan? Okay. Pero di ka naman nagtutulak. Hindi po. Iniimbestigahan na ng DepEd ang pagkakasangkot ng guro sa droga.
Joseph, nakausap ko yung guro na si Ugto, no? At inamin nga niya na bago lang siya sa kalakaran ng droga at sinabi niya na kasalukuyan, bago siya mahuli, ay nagtuturo pa rin siya sa isang high school dyan sa Novaliches. Joseph? So ang sinasabi ng teacher ay hanggang gaano katagal na niyang ginagawa ito at marami ba siyang, kumbaga, parokyan ng mga estudyante? Yung tungkol dun sa allegation ng mga pulis na may mga estudyanteng, kasalukuyang estudyante niya na umuorder sa suspect, tinanggi niya yan, Joseph, at sinabi niya na yung mga gusto lang daw na pumunta ro, nagja-jam sila. Pero kung tinutukoy yung estudyante niya ngayon, dininay yan ng suspect. Pero ayon sa pulisya ay marami na silang nakuhang impormasyon tungkol nga dito sa suspect. Under surveillance pa rin siya nung bago isagawa ang bypass operation at nalaman nga no na may mga estudyante pa rin na umuorder sa kanya at kumbaga nagiging freak, laging pumupunta sa bahay niya para makipag-jam sa droga. Joseph. Okay, maraming salamat, Cesar Apolinario.